Galing. Ba't ang sipag nyo? Wala pa po kayong bahay, sir eh. Kaya kailangan magsipag eh. Butit nagkakasundo kayo sa business? Madalas, sir. Madalas, siya sir. talaga ang Hindi. concern. Ikaw talaga ang Siya ang into business talaga. Aha. Support. Ako, Opo, support. Yun naman po talaga. Pero sa yung pressure. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Pakilala muna natin si Vic Asuncion. Opo. At sila yung may-ari ng Emmanuel's Nubian Goat Yard. Dito po yan sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Hello po. Tara po, dito po tayo sa aming munting Ayan. Opo. Ingay mo. Narito. Anong lahi? Chihuahua po, sir. Hello. Ano po. Ayan po, bali siya po yung misis ko, tapos yung po yung anak namin. Siya si po Emmanuel. siya po talaga yung Emmanuel. Ayan. Bali sa kanya ko po ipinangalan tong goat yard namin. Ayan, nagtatago si Emmanuel eh. Ayun. Anak, hello ka daw. Bali siya po yung nagmamanage pag naka-duty ko. Ano ka ba? Sa ano po ako, sir? Sa BFP po. Firefighter po. Firefighter po, BFP. Okay. Saan ka naka-base? Santa Rosa? Sa Iba? Bulacan po ako naka-assign, sir. Saan sa Bulacan? San Ildefonso po. San Ildefonso. Saan layo pala? Opo. Joyce, ikaw Opo, siya nagmamanage po pag yung ano. nagmamanage ng ano namin. Bigyan natin ng mic si Joyce. So, pakilala rin natin si Joyce. Siya pala yung nagmamanage habang si Vic ay nasa work. Opo. So, yun talagang work mo, Vic? Opo. 2019 po, napasok po ako sa Bureau of Fire. Oh. Ayan. So, matagal na kayong nag-go. Yes. Opo, sir. 2019, sir, nung nag-start po kami sa upgraded. 2019. Opo. Upgraded pa. Opo, yung upgraded ng native goats po natin. Oo. Nung nag-start kayo, gaano kadaming upgraded yon? Sir, parang nag-start kami sa 4 lang na inahin, saka isang back. Nung time na yun. Yun naman yung recommended nila pag mag-start eh. Opo, yun ganun nga, sir. Tapos, dumami yan. Yun, sir, naparami rin po namin. Tapos dito lang, sir, ako Ito. tinatali lang. Yan po ako dati nagsusuga. Tapos, yun nga, may target ako na income na dapat naming Achieve. ma-achieve. Oh. Naisip ko, madaming kailangan na upgraded para ma-achieve yun. Kaya nag-ship naman po kami sa mga purebred. Ayan po. So, yung upgraded mo, ang purpose nun for meat. For meat po, sir. Ngayon, for meat din. Ito pong Anglo-Nubian, sir, bali dual purpose po siya. Pero ito po, ang mga naipoproduce lang natin ngayon, as breeder pa lang po. Ibig sabihin, yung mga kumukuha sa atin, Magbe-breed din. Opo. Yun sila yung nagpapadami. Opo, nagbe-breed po. Halimbawa, yung native goats, kailangan ng mag-upgrade ng medyo mas malaking breed. Oo. Kumukuha po sila ng Anglo-Nubian o kaya Boer naman po. Oo. Yun po yung mga... Para sa herd nila, yung pararami nila yung herd nila. Opo, palalakihin din yung lahi po. Ganun. So, sa'yo ngayon, ang business model mo, ang binibenta mo, yung pang-breeding. Opo, pang-breeding, sir. So hindi ka nag-aano ng for meat. Hindi pa po, sir. Pero yun nga po, for breeding, saka yung milk, sir, milk. May mga... Breeding and milk, Opo, bale, may dairy. Dairy po. May mga nag-order din po. Ayan, gatas. Yun po yung pinaka second option namin. Pagka hindi nakabenta ng
mga Breeder. mga breeder. Oo. Yun nga po sa milk. At least may balik pa rin na income. Oo. So, ilan na yung herd nyo ngayon? Gano'n nakalaki to? Kwanto sir, 10 po na doe. Yung breeder na female, saka bali 3 po yung ano namin, male. Ayan. So, natural breeding din? Yung, Opo, natural breeding lang din po sir dito. Padami. Saka aside po sir sa sa goat, meron din po kaming rito yung mga pagkain nila na binebenta, yung feeds yung feeds, corn silage. Ayan. Okay. Saka Ikaw na rin nagbibenta sa mga farmer. opo, nagdi-deliver din po kami ganyan. Tapos corn silage po, may nagpo-produce din po kami nun, may plantation din po kami. Kayo mismo nagpapatanim ng corn? Opo. Kaya pala maraming drum sa labas. Opo, yung mga drum So, po. puro na yun. paninda yan. Opo, puro paninda po. Ibig sabihin po, yung pagkain na alaga namin, Oo. yun, Sinusobrahan mo na. Sinusobrahan ko na para may income din na daily income na iba po, mga ibang farmer nagpi-pick up dito. I Po, si see. Mrs. naman po yung, yung pinaka, siya na mamahala talaga ng pag-ala ko. Ba't hindi ka na nagturo, Joyce? Huwag muna sa ngayon. Yun po, may bata. May bata Sa ngayon po po. kasi may bata kami. Ilan ba anak nyo? Isa pa lang Isa po. pa lang Si po. Emmanuel lang? Opo. Para po nakatutok din sa kanya. Tapos parang hindi rin po mapabayaan. Ang bahay nyo, ito lang. Actually, Asan sir, ang bahay niyo? sa nanay ko pa po ito. Okay. Baga sa kuwan, ala pa po may sariling bahay. Nauna namin pinagawa yung bahay ng goat namin. Business muna. Opo, business muna. Tapos nauna pa, may bahay na sila, kami wala pa. Okay lang yan. Opo. Pag dumami naman to, baka malaking bahay yung Yun nga gagawin po, nyo. sir. Sabi ko nga sa kanya, mauna muna i-business. Yung bahay kasi once na naipagawa mo na, wala nang income na makukuha. Totoo yan. Depreciated ka agad yan. Opo. Sige nga, describe mo nga yung mga goats mo, Vic. Ito po, talagang nag-start lang kami sa pagbe-breed ng purebred Anglo-Nubian. Bali, lang po yan, 2 na female, saka 1 na male. Noon. Ilan na ba ngayon? nung Ilan nag-start ang po numbers ng herd nyo? Lahat-lahat. Bali ito, sir. Ang Anglo lahat to, di ba? Opo, Anglo po lahat. Lahat to. Ayun po, bali, sa ngayon, sir, meron po kami 10 heads na female, saka 3 male. Ano po yan, sir? Continuous lang din ako ng produce, saka benta lang din. Benta lang ng benta, produce lang ng produce. Opo, hindi po kasi ako nagpaparami ng sobra. Kasi si Mrs. lang po nag-aasikaso. Nahihirapan siya pag pinadami namin ng sobra yung pagbe-breed. So like for, in a monthly basis, may binibenta kayo? Once, sir, twice a year po, meron kaming pinoproduce. Yung breeding namin, twice a year. Oo. Yun po. Pero ang bentahan, ganun din. Pagka breed, a few months, benta Opo. na. Alam yung mga ganito pong age, 4 months old. Ayan. Pwede na yan. For Ito out po. na po siya. For Pwede out na po to? yan. For out na po yan, yung mga ganyang age, sir. Magkano itong 4 months na to? Ito, sir, sa male po namin, sa ngayon po, nabebenta siya ng 25. Tapos sa female, 30K to 45K. Opo. Yung mga kwan yun, sir, mga registered po kasi. Oo. Yung Anglo-Nubian po kasi, pwede siyang i-registered sa US, yung ADGA. Okay, isa sa US naka-register to? Opo, meron po akong mga naka-register dyan. Tapos plan din namin na mag-member din doon pagka... Oo. So, ilang kambing ang binibenta nyo all in all per year? Siguro, sir, mga more or less po, 10 heads po. 10 heads. Opo. Times magkano isang head? 35? 50? Doon na tayo sa Mga average na lang po, mga 25. 25 Opo, per head. yung pinakamababa na lang Magkano na... yun? 10 times 25? 250. 250. Opo. 8 times 4 mo daw yun. Opo, sir. At least, no? Opo. Opo. Malaking bagay yon. Opo, sir, malaking bagay. Kung may mga gusto man po kaming bilhin. Actually, sir, sa trabaho ko po, baga sa kanya, yung pang-daily basis namin, yun ang doon. Enough na yan. Doon ang gagaling. Oo. Tapos kung may mga gusto kaming ipundar, bilhin, sa kambing Sa naman. kambing yun. Sa kambing naman po siya
kukuhanin. kinukuha. Nice. Opo. Buti nga po pumayag si Mrs. na hindi magturo eh. Yun po. Pero nakita naman po niya siguro din yung potential. Pero saan ka nagtuturo dati? Pan pa lang po, naging apply. License din naman. License. Sa ba mas maganda magturo? Sa private, sa public? Sa public, Sa no? public, sir. Malaki sweldo, no? Opo, saka yung mga May benefits benefits. po. Iba kasi ang benefits ng sa government. Opo. Bumaliktad nung araw kasi mataas yung sa private eh. Opo, Nung sir. araw. Po. Ngayon, sir, kasi Long time ago. At least, Opo. ito ang masisigawan ko yung mga kambing, hindi yung bata. Opo, ngayon po sir, di ba may ano na, yung pagka nasigawan may bata, napagalitan, pwede ka pang magkakaso. iba na ngayon eh. Opo. Opo, kaya... Ito, di magreklamo to pag Hindi mahirap mag-alaga. Ito sir, bali madali po yung sistema namin ng pag-aalaga ng kambing. More on corn silage siya. Tapos yung fermented sapal ng soya po, yun ang binibigay namin sa kanila. Ayan, kaya kahit si Mrs. lang, kayang-kaya niyang i-manage. Gaano kalaki yung taniman mo ng silage? Ng corn? Bali ko lang po yun sir eh. 1.2 hectares po. Pagka-harvest, tanim na naman, ganon? Opo. Tuloy-tuloy? Opo, ganun lang sir. Continuous po. Pero minsan nga po, nauubos siya. Mas marami yung nagiging market namin kumpara sa kinakain ng kambing. Parang mas may kita po kami doon. Doon? Oo, kasi yung sa kambing naman, yun Ito nga. kasi pang Long term po long term yung to, pang income eh. matagalan yun, mabilisan. Kasi Mabilisan po, sir. may daily market po kami noon, ganyan. Malaki rin kita sa silage. Opo sir, may May maganda rin, kita din. maganda rin po kita. Mga ilang gaano kalaki pag ano. Sir, iba-iba po kasi eh, depende Sa yearly na rin, kasi yung kambing mo kanina yearly eh. Opo, sa yearly sir. Pag tinuos mo na. Tinuos, mga concern. Kasi meron, Nakaka- all sir, in all kasi, lahat po ng products namin, ang nagiging sales every month ay more or less 100. Gross? Net? Gross pa lang Gross po. po, sir. Gross. Opo. Kasama na yung silage, kasama na yung feeds. Yes, sir. Yung polar, yung lahat na po ng mga kan namin. Kaya po siya nakakaalam. eh. Maganda May- rin. Opo. Maganda rin no, na habang nag-aalaga ka, yung ka-related niya. Opo. Yes, sir. Pwede mo rin ibenta. Bali, meron din kami yung mga pabo, baboy. Meron kaming baboy doon. Kaya lang, for occasion lang yun. No? May okasyon kami, kinakatay. Ganun. Okay. Yun yung pinangalan. So yung kambing mo hanggang dito lang. Tingnan nga natin yung iba. Yan lang. Yan Yes, lang, sir. sir. Ito Opo, na. Ayan, yun po yung pinaka-senior herd sire ko. So, yun po yung kauna-unahan kong mga kambing. Yung Lapitan nga natin. Mga upgrade. Hindi ko lang sila inaalis kasi, yun nga, Oh. Sila yung kanina. sila yung Pioneer. Pero may pakinabang ka pa. Sa Opo sir, pagka may mga naghahanap po ng budget meal, yan. budget meal. Ibig sabihin, yung mga mabababang presyo. Yan Ito sila, po. sir. Diyan Ito kami. sila, sir. Ano yan? Pang-breed din nila o pang-katay nila? Iba sir, ginagawa rin pong breeder. Okay. Ayan. Yan po kasi yung kauna-unahan kong mga alaga. Pang-budget meal. Kaya may sentimental value sila sa akin. Hindi ko binebenta kahit na mababa lang yung breed nila. Oh. Anong breed ito? Mga upgrade lang din po ng Anglo-Nubian. Upgrade din to. Opo. Ito, may ang dami ring pabo. Ito naman sir, yung isa rin sa... Nabibenta mo rin yan? Opo sir, na ibebenta din po ito. Anong Ito, sir, sino bumibili yan? Yung mga, sir, yung broad-breasted turkey po, yung inaabot siya ng 20 kilos mahigit. Yung breed ng pabo. Ang naging market ko niyan, sir, halimbawa yung mga nagte-Thanksgiving ng mga May foreigner. mga foreigner. Yun po, nakakapagbenta kami ng male. Puro male pa lang naman po yung binibenta. Yung mga female po, sa mga kapwa breeder lang din sila kumukuha. Ano yung itlog niya? Opo, itlog na po eh. Yan lang po, iba yung niya sir, hindi kamukha ng mga ordinary pabo yung proseso ng pag-aalaga. Medyo mas kailangan ng oras, yung monitoring, ganyan.
Kasi parang integrated farming po talaga yung plano ko rito, sir eh. Kaya lang di dito. Kung magkakaroon man ako ng area na... Lipat ka. Opo. Pero at least, no, kahit sa small space na nagagamit mo, no? Opo. Yun nga, sir. Anong lahi ng mga chicken mo? Ito, sir, cross po ito ng Black Australorp, saka yung Shamo. Yung... May market ba pag mga ganito? Sir, Medyo mahirap. yung mga buyer ko po na tong products ko, pagka napunta dito, nagtatanong, hindi ko naman ako binibenta yan. Pinipilit nila akong bilhin. So, binibigay mo rin? Binibigay ko rin. Yun po. Nakikita nila, malaki yung lahi. Tapos, yun nga, iba rin po talaga naghahanap din ng mga breed ng ganyan. Native, hindi ka nag-alaga? Meron din po kaming native, sir. Ito, yun yung native. Opo, Ayun, yung mga sir. nakakawala lang sila. Kawala lang. Opo. Ayan, may anak siya. Oh. Ano? Malaki yung native, ah. Mga ko na rin, sir, upgrade na rin po Upgrade sila. na rin ng- Upgrade na rin. Ang laki ng space sa air mats mo to, sa parents mo. Kanto, sir, bali, compound po ito ng sa father side ko. Oo. Kalalola. Ayan, bali, yun yung area talaga lang namin. Oh, I see. Yung kay tatay. Ito po, parang corporation siya. Ayan, kung ano yung business na pwede mong yan, no? Wala niyan, ako po, naglagay ako rito. Ito yung mga silage to. Opo, ito Yes, yung mga silage namin, sir. Sa isang drum, magkano nyo nabibenta? Sir, per kilo po kasi ang... Per kilo. Ang bentahan ng silage, eh. Pero sa isang drum, ilang kilo? Nag-average yun, 75, mga ganun. Okay. Magkano per kilo? Kami, sir, bali, kasi, pagka bulk order, sir, inaabot po siya ng 7.5, ganyan. Pero pagka yung mga retail, mas mataas. Opo, 8.75 po ang bigay namin. Ba't hindi na lang 9, ba't may 75 pa? Man lang yun, sir, para puro sa mga taga-buhat namin. Actually, lang siya, parang 8 lang siya. 8 sa Yung mga amin. taga-buhat namin, yung, Ayun yung opo, 75. tinatawag po namin dyan. I Pagka, see. Galing. Yes, sir. So lahat to may laman lahat to? sa Opo, mga sir, may drum na mga, to? may mga laman po siya. Asan yung farm na taniman mo? Sa Tarlac City po yun, sir, eh. Bali, nagbabiyahe pa po ako doon pagka... Ang layo naman. Opo, doon po kami, sir, nakahanap ng Nabili niyo yun? opportunity. Hindi pa po, sir, bali, nire-rent pa lang po. Per kwan siya, sir. Per klowan. Per year po ang rent niya. Per year ang rent. Per year. Magkano? Yun po, sir, maabot ng per hectares po, 30,000. Mahal naman. Per year po. Per year, sir. Ganun, sir, ang... Kaya dapat tuloy-tuloy yung tanim mo. Opo, yun, pagka bakante po yung area, nagtatanim din kami ng mga gulay, sili, ganyan. Sino nagtatanim? Kalamansi. May mga tao ka? Meron din po akong kasama doon, magkatiwala po. Ayan. Taga doon yun, sa Tarlac? Opo, taga doon po. Isang pamilya po yun. Baga doon lang din po nakatira sa area. Okay. Opo. Okay naman yung ganun. Okay naman, sir. Bagas ako, ang ano ko naman doon, para lang may tumitingin doon sa mais na namin. Kaya naglagay din ako ng gulay. Yung sa gulay naman, para merong weekly income yung tao doon. Hindi siya maiinip na I see. Kanya na yun. hati po, sir. Labas puhunan sa hati sa kita. Ganun lang po ang labang ko doon. Oo. Para may ginagawa lang siya. Opo. Kasi yung sa mais po, bali 75 days siya bago anihin eh. So kung mag-iintay yung tao ng ganong katagal, ala siyang magiging kita agad. Kaya Yung gulay ba daily may harvest siya? Yung gulay po sa loob ng isang linggo nakakatatlong harvest, ganyan. Anong gulay ang tinatanim niyo? Kamati, sili, ganyan po. Ngayon, nagtataray tayo ng sorghum. Yung Oh, sorghum, bakit? Pang silage Pang din? silage din, sir. Kasi nakikita po namin yung yung kay Secretary Manny Piñol. Oo. Opo. Parang gusto ko rin namin subukan. Kasi once ka na magtatanim, makakapag-harvest ka daw ng 3 times. Kasi nagraraton eh, no? Opo, Nagraraton ba? Ang Opo, tawag sir. doon? Nagraraton po. Hanggang kanyata, hanggang 3. Hanggang 3 raton. After 3 ratoons, plant ulit. Opo, Yes, sir. Hindi po kasi kumukha ng sa mais, isang beses. Isang beses lang. Kaya Pero yun, anong mas maganda ang nutrients niya? Yung corn o yung bali sorghum? sa sir, yung mga nauna nang sa silage,
Halos parehas lang naman daw po yung Parehas lang. yung nutrients na nakukuha nila. So pag in-harvest mo yon, ilang months ulit bago mo i-harvest yung first ratoon? Parang sa mais din po yata 75 days. Ulit, Oo, 75 days ulit. Magasawan, makakamenos po sa land preparation kasi may bayad din yung pagpa-prepare ng land eh. Yung So parang tractor. kaya twice a year ka magtanim. Opo, yun, twice a year. Twice a year ka magtanim, tapos ratoon ng ilang beses Oo. tanim. Unlike po sa mais, makaka 5 ka per year. Oo. Oo, ganun. Pero tanim ka ng tanim. Oo. Land prep ka ng land Oo. prep. Yun nga po, yun ang Puro land magastos sir. preparation ang nangyayari. Mm. Ayun, masusulit ang land preparation kasi third ratoon siya eh. Yeah. So nakatanim na kayo? Opo sir, nakatanim na po kami. Naka-harvest na kayo? Yung sorghum po sir, ano pa lang, kasalukuyan pa lang. Oh. Hindi pa po kami nakakapag-harvest. Baga nakaka-start pa lang din po namin sa sorghum. Oh, I see. Pero may standing crop na? Ah, Nakatanim na? katatanim pa lang po. Mga ilang araw pa lang. Oh, I see. Opo. Pero ano pa siya sir, bagas ako na ipapakilala pa rin siya sa market. Oh, ay, ano mo na naman, no? Opo. I-introduce mo na Opo, naman, kasi no? yung corn silage yun ang kilala Alam na nila. nila, no? Wala nang sales stock kailangan, no? Kukuha sila. Kilala na nila yung i-introduce. source. Kaya yun po, malalaman kung magkiklik. Pero wala namang problema kahit hindi. May alaga naman kaming kakain. Oo, tama. Oo. Gano'n na kayo katagal na corn silage? Kung sir, may 3 years na ba? Oo, may 3 Pero years yung na. mga unang year, Opo. Pagkain lang. doon lang tayo sa pagkain ng pan natin, ng kambing. Tapos nakita namin yung potential. Meron Na siyang pwede market. pala, Opo. Kaya yun, nagkwan ko na po kami. Una, nag-aangkat. Tapos, tinry na namin mag-sariling tanim. Oo. Okay naman din naman. Maganda kita. Maganda rin naman po kita. Ganun naman po sa farming eh. Bagas ako na trial and error. Habang tumatagal. At least kumikita kasi maraming nagpo-farm hindi kumikita. Opo. Totoo. Eto sir, ilang taon na rin to. Itong feeds. Yung kan namin, mga raw materials. Ito sir, meron din kasi kaming mga yung ginagamit sa sangkap ng feeds. Ah, Yung darak siya ng trigo, copra Okay. meal, Darak ng para sila mag-mix. darak Yes, ng mais, sir. opo. Basta yung bibili nila yung raw mats. Yes sir. Ah, Nagse-self-formulate yung iba namin mga ang galing. Yun nga po, mas makakatipid nga naman po sila compare sa commercial feeds. So raw mats ang ano nyo, wala yung pellet na Kung gusto nila, may Pwede rin. may pellet May na. pellet din po sila na... Sino ba to? Sir. Yung kalaban ni Romsol? Yan lang kayong kambing kasi, gaganda siya. Depende sa forage na ibinibigay mo. Hindi naman siya nakabase lang sa feeds. Maliit lang na porsyento kasi yung feeds eh. Parang 20-30%. Yun lang. Forage pa rin. Opo. Doon pa rin po siya sa... So nung nag-start kayo, wala kayong knowledge sa kambing? Actually sir, nag-start po talaga yung bata pa ako. May mga kambing na ako noon, native. Ano ka na talaga? Opo, pero yung family namin, dati kasing ano yan, backyard piggery din yung area na yan. Okay. Opo, nung tumama yung ASF, yun, na-wash out lahat. Tapos, naisip ko naman na sa kambing, parang ala ako na babalitaan na virus or sakit na pwedeng tumama. Di ba, hindi ka mukha sa sa manok, may bird Manok flu. at saka baboy. Opo, sa baboy may isip. Ayan, kaya nag-come up po kami sa kambing na yun nga, ala siyang sakit. Basta alagaan mo lang ng maayos. Ganun. Gaano kadami yung farmers yung kumukuha niya sa iyo ng pagkain? Ito kasi sir, parang ano po kasi kami province-wide yung buong Nueva Ecija po. May mga bayan na nadidiliberan kami, may mga bayan na nagpupunta rito. Meron din sa Tarlac, Bulacan. Meron din. So maluwang talaga. Opo. May Social mga media po na. social media po siya na Ano rin? Social media rin? Ang kwan po na. Sinong taga-benta sa social media? Ikaw na. Siya po ang... May masipag ka mag-post. Opo. Minsan.
Yun sir, may page kami eh. Hindi na namin hinangad na yung kumita, yung hindi may income sa ano. Sa Hindi vlog. naman importante yun. Ang, Parang ang inano na lang namin, yung may market lang. may to. market. May market. Tapos Pero na-monetize siya, kaya lang di namin na ituloy-tuloy kasi pares minsan kami busy. Hindi, mag-concentrate ka lang. Ano bang purpose mo? Kung nagso-social media ka to promote your business, doon ka. Oo, tama sir. O kung nagso-social media ka para kumita sa social media, Bukas ako. huwag kang mag-business ng iba. Yun ang business mo. Opo, tama sir, opo. Yun nga po. Ganon siya. To promote lang po. Yun, nakaka-reach kami ng malalayong mga buyer. Oo. Hindi naman lugi pag malayo yung farm. Kwan, sir, may Bulk order po. bulk order, Iba bulk sir. order. Tapos yung diesel nila, yung diesel namin, sagot nila. Oo. Diesel lang, hindi na ako nag-ano ng delivery fee na sobrang taas. Siyempre, farmer lang din naman yung dideliveran. Kung ano yung pick-up price, Oo. yun na rin po yung delivery Tapos na. plus diesel lang. Plus diesel lang. Plus diesel na lang siya. Oo. Magandang strategy. Yes po. Oh, okay din naman sir. Kaya lang kasi may mga buyer na, boss baka pwede pre-delivery. Eh syempre po may diesel na ano na Gano'ng kalaki ba normally yung diesel? Pag malayo, pag abutin malayo, ka sir, na. abutin po ng 1K, 1.5 ganyan. Mataas din. Mm. Minsan Pero nagpa-500 yun nga po, pagka puno sir yung service namin po yung service namin yung L300. Oo. Pagka puno siya, Sabay-sabayin mo rin. Opo, sulit. Ibig sabihin, Okay. yung magpapadeliver, Buo. oo, sulit siya. Makakasulit siya sa Okay. 1.5 na delivery fee. Siyempre, kung iaano niya sa Lalamove, mas mataas yung magiging ano nila. Usually na. O kaya kung pipick up sila rito, ganun din naman. Yung ano, time. Babayad din sila ng diesel, maabala pa sila. Ganun. Choice, nagta-target ka na ang sales niya dapat 100K Yes, monthly. yes sir. Pag hindi ka naka 100, malungkot ka. Yes sir. Parang kasing ang magiging tubo kasi Nag-aaway po kami yan. Pag ang nagiging tubo kasi nito sir, ng usually, ang profit ng sales namin dito, usually napupunta sa kambing. Yun yung pang-sustain mo sa Yun ang kambing. pang-sustain sa kambing. Oh, I see. So kailangang ma-reach mo yung target Para hindi ka na maglabas ng pera mo. Yes sir. Nice. Para yung kinakain ng kambing, Libre. Then kapag naibenta sila, Kita lahat. kita lahat. Galing. Ganun siya sir. Butit ganun yung mindset nyo. Kasi natutunan lang din po unti-unti. Kasi nung time na nag-start kami, puro bili lahat. Bili lahat Sa sahod ko po nang gagaling halos. Oo. Kaya, yun nga, nung natutunan namin, nagkaroon ng opportunity na magbenta din. Ayun. Yun po, minsan, mas busy pa kami rito kumpara sa kambing. Talaga. Po. Tuwing kailan mo pinupuntahan yung farm? Kung sir, every week po, pagka off duty ko sir, once a week, mga ganun po. Pwede natin puntahan mo. Pwede naman sir, pwede din naman po. Gusto niyo sir? Gusto niyo po ba? Sir, malayo po rito. Oo, ayos lang. Mm. Mamaya na. Diretsong uwi na rin kami pag ano. Po. Sige sir, sasakyan na rin po namin service para... Nag-harvest si sir ng kamatis. Ba't may kamatis ngayon? May kamatis sili sa... Uy, mahal ang kamatis ngayon, ha? Mura na sir eh. Nagmura na? Nagbabago-bago po Magkano? kasi price eh. Mura siya sa wholesale, pero sa mga retail. Nung huling nakabili kami sa Balintawak pa, magkano yung per kilo? 2.5 kilos, something like 285. Oh, grabe po pala sir. 285, 2.5. So magkano? 100. That's almost 1 kilo. Parang 100 per kilo. Yes, 100 sir. 100. Mataas yan, di ba? Sa retail, sir, mataas. Kaya lang kasi sa bagsakan kami nagkakuha. Medyo ganun mababa talaga. talaga siya. Magkano ngayon per Wala kilo? sir, parang ninyo? 35 po, 35. 40. Ay, grabe layo naman. Pero ang ginawa namin, last harvest, hindi naman siya dinala sa bagsakan. Ni-retail po Ni-retail namin. namin. Magkano nyo na retail? 50 pa din. 50. O, di ba murang-mura pa yun sa kanila yan? Mura pa rin po. Pag konti lang, i-retail mo na lang. Yes, sir. Nire-retail. Kasi Yun, sakto may daan din po sa Tarlac. Si text po kayo sir, no? Doon may pwede doon kayong ang daan, daanan. sir, nung panahon. Oo. Galing. Ba't ang sipag nyo? Wala pa po kaming bahay sir eh. Kaya kailangan magsipag eh. Butit nagkakasundo kayo sa business. Madalas, siya, sir. siya Madalas, talaga sir, ang hindi. pan, sir. Ikaw talaga ang Siya ang into business talaga. Aha. Support. Opo, support. Yun naman po talaga. Pero sa yung pressure. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.